walang ano to, walang flirting stage. Date ka agad. Okay. Date, tas jojowain ka agad ng Aurora. Kasi, ang mangyayari dito, Brigida, pag nakaharap sila ng team fight, pag pumasok si Edward or si Renjay, kailangan may mahuli sila. Pag wala sila na nahuli, okay, look for the next team fight. And yung Onyx, okay lang sa kanila yun kasi ang dami nilang dash. Totoo. Tapos may glorious pathway pang kailangan intindihin. It's either siguro kung ikaw ang Aurora, sabi nga rito ni Midnight, pwedeng magbangko na lang sila dun sa idea na marami rin naman sila magiging pamigil or pang double down sa crowd control or kahit mismo yung pader lang o yung pwedeng alam mong baka kumombo dito si Edith ay baka maging mahirap na for Savero sumayaw. Oo. Pero kasi Onyx Esports, ewan ko lang kung hihintayin Ayun lang nila lang, yun. bossing. Kasi simula pa lang, may nakuha na silang kill. Medyo masakit yung nangyari na binitawan kasi ni Renjay yung eyebush sa kaliwa. Also, by the way, courtesy of Bentings, eyebush na daw talaga ang official na tawag dyan. Although may mga ibang bush name na medyo di ako agree. Pero yun nga, binitawan ni Renjay yung kaliwang bush na nakuha ni Kiboy. Yung control doon. And yung stun, actually dulong-dulo nung ano yun. Dulong-dulo nung cast range. Pero umabot ng shadow ni Kairi. Ultimate, Renjay! Okay, na-dodge. Na-dodge yung huling shuriken. Kahit pa ang Cyclone ay hindi na makakaligtas doon sa naging napakagandang lapat. Yun ang shadow ni Kairi at kamuntikan pa yung maging second hit. Buti na lang nakaiwas ang Aurora dito kasi mahirap kapag sobrang na-shutdown na naman yung mid duo kasi yan yung pino-point out natin kanina eh. Paano nila kokontrolin ito? And nakita natin mas active na si Edward sa rotation so mapupunta kaya sa Aurora etong turtle na kinokontrol nila. Pero strike mula dito kay Sans. Tatamaan yung mga frontliners dito ng Aurora. Falling pretty low. Pumasok pa si Lutpi. Zoning out the remaining members of Aurora. Ginamit na. Naghubad na ng damit. Si Edward dito. Tinanggal ang kanyang armor. And binabanatan yung frontline ng Onyx Esports. Pero Kairi is able to find Renjay once again. Pero may pagbawi naman. Si Demon Kite taking down Sans as well as Lutpi. Yung spear tatama mula kay Doming Kite. And tutumba dito sila Kairi. Pati na rin si Kiboy. Double kill for Doming Kite. Actually, kay Demon Kite, nalilito na talaga ako. Alam mo, yung nangyari doon, parang matter lang talaga ng pag-reset, regroup, tsaka kung sino magiging readyng lumaban ulit eh. And Aurora yung nauna doon, na parang akala natin medyo bitin, na-reset na nga yung Turtle, naka-re-engage na yung Onyx Esports, pero sila rin, all this time, bumibuelo lang para lumaban ulit. And kaya nila yun, engaged or sustained team fights. Buti na lang may Edith sa lineup nila. Ang mali ng Onyx, pinilit nila eh. Nagkamali na nga ng pasok ng Aurora, pinilit nila eh. Sabi ko nga kanina, meron silang karapatan lumande. Kaso nag-commit sila in Aurora, willing sila mag-commit. And committing on to Kiboy. Hylos goes down. Nasayang lang yung feathered airstrike as Aurora takes another kill. Alam mo yung minabanggit natin kaninang rotation ng mid duo, parang ngayon ang naging approach ng Aurora, mas active na lang yung side lanes na sumali na agad doon sa mga madalas nangyayari sa gitna ng mapa. Sabi ni Edward, Jay, huwag ka na umikot, ako na. Ako na pupunta ng Manila, from Bataan. Pati nga si Doming, kahit no sumakto yung SOD eh. Sabi ni Doming Kite, Yue, dyan ka lang. Ako na pupunta dyan. Kaya naman, at ngayon, ang ganda ng simula ni Doming. Kahit tignan nyo naman, 2-0-1 at talagang nangunguna na rin sa... Ano yun? Ano yun? Asar. Ano lang? Naasar first. Naasar. Tama, nag-ulti. Nag-ulti. Sabi ni Sans, naasar ako first. Nag-flicker first. Wala nangyari. Uy, totoo yun. Nakaka-bad trip yun. Yung may nakita kang something na mali ng kalaban mo, tapos di mo ma-punish. Na maasar ka talaga eh. Ayun, pati siya, napagamit na lang ng ulti. So, ayan, mukhang nagkakaroon na ng kaunting atensyon dito. Kung ikaw ang Onyx Esports, pakiramdam ko ay kailangan nyo na rin pagtuunan ng pansin. Etong si Doming Kite, pero sa gitna yata ang plano ha. Teka lang, okay. Magtatangka ba sila ulit? Medyo mahirap na to. Ang dami, tingnan mo, 4 na agad. Ang miyembro ng Aurora sa mid. Medyo may disconnection notice dito ang Onyx Esports, pero si Kiboy na naman ang pinupuntahan ni Edward. Sabi talaga ni Edward, Jay, dyan ka lang, ako na pupunta. Yun na yung plano na gawin ng Aurora, pero si Savero, si Edward nagro-roam. siya, nandito na siya. Pero tingnan mo naman, nasan si Doming? Sabi ni Savero, ba't may XP dito? Switch muna sila, Doming kahit sa baba, pero nag-engage na rin dito sa bandang itaas ang Onyx Esports. Masusustain ba nila ito? Dalawang laban natin nagkahiwalay, pero si Kairi makakakuha ng turtle, pero si Edward may double kill. Alam mo, di ko maintindihan yung laro ng Onyx. Ba't commit sila ng commit? Pwede silang yung yung poke.
Tapos kahit nga mag-commit ng feathered airstrike basta i-zone lang na may Phobius sila eh. And ang nangyayari, tama yung ginawa ni Kyrie doon, hindi na siya nagpumilit na lumaban sa team fight sa may harapan. Kasi kanina ganun yung ginawa niya eh. Ngayon, pinili na lang nila yung objective. So kahit paano, may nakuha sila out of it. But it's still weird na nagpo-full commit sila Lutpi dito sa may bandang unahan. Doming Kite though, however, is gonna be sandwich pero nakabang naman si Rena J sa may kanan. Kitang-kita nila yung panggagalingan dito ni Lucky Boy. So mapipigilan nila yung gank ng Onyx Esports onto the Moskov. Hindi ko alam kung ang nakikita talaga natin ngayon sa Onyx ay parang ito na yung way na lang nila na bumawi talaga. Oops! Nakatakas pa si Demon Kite. O, diba? Ayun. Na-confusing diba? Na-confusion na naman tayo. Ay! Naku po! Kyrie! Wala ka shadow kill! Doming. Medyo gising ang diwa ng buong mundo at ni Doming Kite with a 3-0-1. Grabe, sabi ni Demon Kite, Kyrie. 5v5 to. Kilala mo ba ang aking kite brother? Nagkamali ka doon. Nakasar bird! Nakasar pa! Pang ilang na to? Pasar na nakita natin. O ngayon, dire-diretso na sa gitna. Naku, yung kabayo medyo hindi na nasusuntin. Ang dami pang nasaktuhan. Grabe yung set! Ng fist track doon sa likod ni Rene J. At ngayon naman si Kiboy tumumba ng Lutpi. Mukhang pati siya nanlalambot na sa damage ng Aurora. Edward, tinatangay yung shadow kill. Kyrie, aabutan dito ng stun. Hindi. Makakapag-shadowat pa rin naman yung Hayabusa, but still, Onyx Esports on the losing side of things. 10-2 na yung kill score. Medyo malaki yung kalamangan dito ng Aurora, especially on the gold lane. Nakikita natin si Doming. Ito pa naman yung magandang matchup niya, yung Harit. Kapag lumamang yung Moskov sa Harit in the early stages of the game, alam mo medyo patapos na yung game eh. Tsaka going back, medyo naniniwala na akong nasosolidify na yung idea na for Onyx Esports, hindi ko alam kung disconnect yung pwede mong itawag, pero sadyang nauuna lagi si Kiboy tsaka si Lutfi na parang hindi guaranteed yung magiging follow-up or kung ano man yung idea ng mga ibang members nila. Well, yung kanina at least, na-gets ko na tamang zone lang talaga yon, kukunin lang yung turtle, pero yung paulit-ulit ganyan lang. Ganyan lang. Parang sobrang kinakapitalize na ng Aurora eh. Pero the strike. Ito si Glorious Pathway eh. Lalaban yung Aurora dyan. Lalaban yung binagsakan. Binagsakan sila dito ng EG Boy. And si Lutfi nasa may bandaligo pa rin zoning out the other members of Aurora. Mapatay si Rene J sa may bandang unahan pero Sabero di makapag-Zaman Force. Actually may Zaman Force pero hindi siya makasayaw kasi naharangan siya ni Edward. And nandun si Demon Kite with a stun. Grabe yung crowd control dito kay Lutfi pero buhay pa rin naman yung Phobius. Nakalabas pa si Yue with the flicker out. Kyrie naghaharap ng entry dito for the shadow kill pero hindi niya maabot dito si Demon Kite. Doming Kite nakikipag 3v1 and Onyx Esports. They lose one in exchange for the roamer of Aurora. Parang medyo naging maganda pa yung outcome ng events na yun for Onyx Esports kasi nung nangyayari na yung kaguluhan dito sa malapit sa orange buff ng Aurora, nakapasok din with an SOD si Doming Kite eh. So parang kinalaban na rin niya yung ibang members ng Onyx. So I would expect, di ba, na medyo nagkahiwalay, medyo yung nahati yung atensyon, pero nakakuha pa sila ng pick-off. Tapos isa lang yung nawala sa kanila, pero naku, itutuloy yata ng Aurora. Kiboy with the Glorious Pathway, third airstrike, ginamit na, commit na ng mga crowd control spells dito ang Aurora. And it's time for Onyx to fight back, pero yung Zaman Force again hindi magamit to deal damage onto Aurora kasi nakaabang lang si Edward. Inaambahan niya si Sabero. Sabi niya, tol, touch ka rito sa harap ko, tol, naka-ready yung onward. And wala rin kasing Purify si Sabero. So now, Aurora takes control of the Lord. Lutfi, anong ginagawa mo dyan? Aray. Medyo masakit. Aray ko, tinamaan ng Sibat and Demon Cat secures the retribution onto the Lord. Hindi makapasok si Kyrie. And again, it's because of the fact that Onyx Esports keeps committing onto Aurora. Hindi ko alam kung may nakukuha pang sobrang gandang trade ng Onyx Esports ngayon. Kasi even when it comes to map control, parang masakasahan mo naman ang may Moskov na lineup dyan kapag ka nasa ganitong punto ka ng laro. And yung nagiging deaths ng mga taga-front nila, yung mga mahuhunat na members nila, parang hindi sobrang nakukuhaan ng kapalit sa paulit-ulit na nagiging commit lang nila dito kontra sa Aurora. Oo. Ngayon, malaking advantage para sa Aurora. Pwede nang ubusin yung outer base ng Onyx Esports. Dito sila nakilala yung unang Lord na napakalaki ng gamit from Aurora. Pwedeng maubusan ng spasyo dito at hininga ang Onyx Esports pero sa may top lane. Ako po, medyo nakatikim tayo ng sinigang. Medyo maasim. Yung Sampalo? Oo, na-miss ata ni Kyrie rito. Sabi niya, mangasim ang sarap Naku po, yun ang siguro pwedeng maging senyales dito ng Onyx Esports na unti-untiin na ulit yung kanila magiging pagbawi kontra sa Aurora. Pero at least for them naman, kahit si Demon kahit dito, hindi pa nakukuha at nabibigyan. Oops!
mahanap si Kiboy dito. Iko-commit na ba? Nandun na rin yung Deathly Grasp. Kaso yung Eternal Guard ay hindi kumonekta. Andito na rin sina Lutpi. Medyo naantabayanan ng kanilang mga kasama. So, unting ingat na. Yata ang makikita natin from Onyx Esports. Tamang check na lang muna. Tapos kapag hindi na tama o dapat i-go, baka pwedeng medyo maging hesitant na sila. Kaso teka, Aurora yung hindi nagiging hesitant lumaban. Napasama yung kanyang second silito. Glorious Pathway, nakapaganda ng latag dito ni Kiboy. And kasong problema, di makahabol yung Onyx Esports kasi nandun si Dominic. Yung Moskov, zinone yung tatlo. Parang ilang Moskov na pumapasok sa tatlo, 4 na nagpapatakbo ng kalabang place na yung nakita natin today. Hindi nga siya pumasok, hindi nga siya nag-expert. Tumayo lang siya. Sabi niya, sige, subukan nyo. Subukan nyo. Mainit ang mga Pilipino gold laners natin ngayon sa Moskov. Maganda ang nagiging trend. Kahit sino hindi tingnan mo nga si Kiboy, kanina nakita ko yung items niya Tamang ano lang siya yung Silent Robe, tapos yung Dreadnought, tapos pabuo pa lang siya ng Dominance. Chapsuy lang, chapsuy build. Chapsuy lang muna. Wala pa siyang buong item sa ngayon. Hindi ko kinaya yung ginawa ni Doming kahit tinayuan niya lang yung 4, tapos di siya gumagalaw. Yung Onyx di makapasok. Di nila alam kung anong gagawin nila sa Moskov Ito nga ngayon nakikita na naman natin. Ay wow, bumibuelo lang. May sticker pa si Kiboy Parang, alam mo, ang tansya ko dito, Brigitte, hindi bagay kay Kiboy yung mga ganitong hero Actually. Bagay sa kanya yung Action Jackson Kaya akala ko, di ba parang, Joehead kaya? Oo nga akala ko din XP Kaso ngayon siya yung ina-Action Jackson Yes. Parang kahapon may mga nakikita tayong gana na talagang may isang crowd control or setup type. Tapos pwedeng kay Lutpi mo ibigay yung mga ganito. Yung mga mapanggulo. Either Hylos, Hilda. Kaso hindi kasi talaga nagkasundo Feeling ko talaga sanay si Kiboy doon sa commitment Kumbaga, loyal siya Kaya pala kanina pa. Kanina pa siya commit ng commit. Naka-highlight siya, commit siya ng commit Yun lang, mahirap. Lalo kapag hindi ka na pinatakas. Kasi nga, padiran mo lang dito. Gamitan mo ng second skill badang. O di kaya naman, stun mong Spear of Misery. Napakarami ng pwedeng pamigil So ngayon, makakakuha ng advantage sa Lord Pit ang Aurora, pero papaano nila ito i-maximize? Papasok na rin si Kyrie, kaso nasuntok! Pero hindi makakatakas. At ngayon naman, nakuha na ng Aurora, MLBB, yung Lord. Wala na silang kailangan pa. Papasok ba si Domengkite? Grabe, ayaw niya. Sabi niya, hindi na. Tore lang, objective ako, objective man. Pero wala na siya minion. So pumasok siya sa kanyang shadow. Well, di pala shadow yun. Ang tawag, clone yun diba? Oo, pero... Okay, flicker out. Malaki Domeng. Kinabahan tayo ng konti. Sabero, masyadong kang maliksi. Pinakaba mo naman kami doon. Oo nga, muntik na si Kyrie. Pero ang ganda nung sacrifice ni Renogy doon. Ginamit niya yung kanyang fist crack just to dissuade Kyrie. Naka-surfert! Nag-flicker out! Ang gusto ko lang sabihin, kahapon sabi ni Brusco sa interview niya, tips para sa mga roamers, huwag kayong matakot mamatay. Tama. At yun ang isinabuhay ngayon ni Rene J sa kanyang badang. Wala ang 065 sa kung ano ang nakikita natin ngayon. Panalong-panalo. So far ang Aurora. Ano tong nakikita ko? Ba't nakakita ko ng mga flicker na walang... I mean, yung kanina yung kay Sans di talaga nagme-make sense. Pero yung attempt ni Edward, medyo weird lang. Na si Hylos yung sinubukan yung stun. And wala rin naman silang nakuha afterward. So, kahit pa paano, okay lang naman. Medyo, space daw. Justifiable naman. Yung kay Sans talaga, kakaiba Well, isasama na ba natin yung asar na ginawa ni Yue kanina? Ano pa yun? Asar, feeling ko combination ng asar siya, tsaka may nakikita siya na hindi natin nakikita. Tama. Ayan, item check na tayo. Medyo nasa kalugian talaga, malinaw naman. Kiboy na isang item pa lang ang hawak-hawak niya. Mukhang susunod na nga rin siya sa Radiant, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Talagang iwan mo na muna dyan. Tinapon na rin niya yung Silent Robe Kinuha na niya yung Elegant Gem. Ano to, boss? Concentrated. Sino? Si Harit. Ay. Wala pa silang Divine Glaive. So medyo kulang pa yung damage up. Inuna niya yung sustain. Si Domengkite buo na. Oo nga Alam mo, medyo mahirapan sa Vera dito kasi hindi naman sustain yung problema nila. Kulang sila sa damage. Kasi ngayon, hindi na pwedeng lumanday yung lineup nila. Kailangan na nila mag-commit. It now turned into a commitment battle. Ang problema, yung damage nila hindi sapat. Gusto ko lang sabihin nasa tema ang mga terms natin. Kasi February ngayon. Buti na gets mo! Thank you! Akala ko, talaga. Thank you! Hindi lang siya wordplay. Wala Ano ngayon Alam mo naman ngayon, maraming umiibig lately. Okay. Gets ko na. Ngayon ko lang na-gets at na-witness pa yun ng lahat ng nanonood. Tama. Na nakuha ko siya 15 minutes into the game na tayo. Second game pa. At second game pa. Kanina kasi, akala ko tips and tricks lang talaga yun ni Coach Midnight back in the days. Ano lang yun? Kasi basically may
sa MLBB, yung commit, totoo ng term yun. Oo, totoo. Yung nakikipaglaro, ang tawag doon yung poking battle muna. Ay! Pero bakit tayo poking battle? Feather airstrike mula dito kay Sans. Tumama rito kay Yue. Babagsak na yung Vexana pero naghahabol dito ang Aurora. Hindi tama yung Spirit of Misery. Mula dito ay yung Spirit of Destruction mula kay Doming Kite. Ngayong mahabol pa ang Onyx. Ngayon commitment naman pabalik sa Savero yung bumagsak dito. Aurora. Winashing-washing ni Demon Kite. Yung Haret ni Savero. And Skiboy, hinahabol pa rito ni Demon Kite. Uy! Double kill para sa Suyu. Pero si Lupi sa may bandang likuran. Oh! Shadow kill! Mula kay Kari. Mapapatuman niya si Doming Kite dito pero may Wind of Nature naman. Yung Moscow kasi tanmaan ng Feather airstrike. Pangalawang round na yan mula dito kay Sans. And si Edward na lang yung natitira dito at si Demon Kite. Habang lumalaban pa ang Onyx, iniwan na sila nung Hayabusa however. And ngayon mag-back off muna ang Aurora. Grabe yung pagkakuha ng advantage pa rin doon ng Onyx Esports, to think na nawala na nga una si Savero, hindi pa kumonekta agad yung naging pasok dito ni Lutpi kasi napa-flicker siya para lang abutan dito yung members ng Aurora. Pero sila pa rin yung nagkaroon ng advantage nung matiming ni Kyrie yung OG Shadow Kill. Makikita natin ngayon sa instant replay na yan na nga yung naging balik ng Aurora na nakuha agad si Savero. Tapos yung buwelo dito ni Lutpi parang gusto niya si Doming Kite yung kuhain Pero hindi pa tumama yun. Yeah. So nabuhay pa silang lahat even amidst all that. Pero ang ganda ng positioning dito ni Sans. It allowed for him to launch the second set of the Feathered Airstrike, taking down Doming Kite. Kasi if hindi niya napabagsak si Doming Kite doon, baka napatay pa ng Moscow dito yung Hayabusa. Now, Kiboy with a glorious pathway. Again, commitment na rito. Inaharap ng Onyx Esports. Tara, maglaban tayo. Wag yung Lord, babagsak dito si Renny J and Aurora. They lose the roamer. Pero sila pa rin naman naghahabol dito. Lootpi falling really low. Yue! Si Doming Kite! Inabot dito ng Shadow King versus Doming Kite sa may top lane! Teka lang. Objective man! Objective ang kanyang inahabol pero naka-ready sila Sans. Papapalayo nila yung Moscow pero yung sandwich ang nandito mula kay Kyrie. Hindi nga lang umabot dito yung Shadow. Makakatakbo pa yung Moscow. And kinabahan ng konti ang Onyx Esports. Kinabahan si Perd. Pero it allowed Aurora to secure the Lord. Mainit si Doming Kite! Kahit ang pressure ang nailatag, pero speaking of, mapapawian na ng Onyx Esports. So magkakaroon yata sila ng mas malaking leeway na dumepensa. Grabe si Kiboy! A man of commitment! Actually, gusto ko rin sabihin na pang ilang magandang pwestong feathered airstrike na rin ni Sans Oo. yun. Mula Lord, napilitan lang sila lumipat agad pabalik ng base Pero ang ganda na sana nung simula nila sa Lord fight. Kaya nga, ang ganda ng connection. Glorious pathway into Feathered Airstrike. Ikakadash lang ni Doming Kite. Nakita nila nagdash yung Moscow Sabi ni Kiboy, committed ako commitment. Commitment man. Commitment ngayon ang tema ni Kiboy, ha? Kahit pala ganito, Hylos, kailangan paganahin mo lang, ipaintindi mo sa mga kasama mo na committed ka kasi talaga. Oo. So, lahat kayo, iisa na lang ang magiging, kumbaga, understanding ng playstyle. So, ngayon nakakapana ng Onyx Esports, or dahil na rin siguro nako-complement na nila with the enough damage. Oo. Meron ng items kasi ngayon kung iisipin mo talaga si Savero. Yeah. Full item na si Kyrie and pati na rin yung Haret ni Savero. So, kahit pa paano, yun nga, sabi ni Brigida na fulfill na yung kanilang pangarap na mapatay yung kanilang mga target. Ang problema kasi talaga nila ngayon yung Moscow. Ito yung yung fairy tale ng Moscow versus Haret matchup Panalo talaga si Moscow sa late game. Not because of the damage output. Kung mag-versus ka, kung magtatapata ka ng advantage, hindi yung damage lang yung lamang na Moscow I mean, lamang siya sa damage, oo. Pero yung split capability kasi, meron siyang dinadagdag sa table na wala yung Haret. Kaya niyang kontrolin yung kabilang side ng mapa. Oo. And si Haret kasi, puwersado siyang sumama. So Yes. that leaves the other side open. Ang problema sa lineup ng Onyx, walang may kaya sa kanila sa Moscow dun sa kabilang side. Kahit pa yata si Kyrie, ang mo dyan, iangat mo dyan, manage lang, pero yung makipagsabayan sa Moscow, medyo mahirap na usapan yan kung susubahin para sa Onyx Esports. Even yung tagaharap dito, si Edward nga, nag-pick up na ng Twilight Armor. To be fair, tingnan mo, hindi pa nabibigyan si Edward ni isang beses Oo. sa buong labang ito. So sa hinaba-haba ng mga extended teamfights natin, sa tingin ko naman ay magiging saksi si Midnight dyan na nag-play-by-play kanina pa nung mga extended na fights. Nangahaba! Pero hindi namamatay si Edward sa lahat ng yun. At si Demon Kite. Si Kiboy talaga sobrang committed. Ginamitan ng Glorious Pathway yung purple. Magkaka-lord, by the way. Ito kasi, may mga nagchat-chat kasi sa RG, sasabihin nila, bakit tinitipid ang ulti ng Hylos? sabagay. Huwag mong tipirin ang ulti ng Hylos. So, Sabagay, yun tama ka daw, naman. Yun daw ang nakikita natin ngayon. Oh, kaso baka mapano sila dito Pero hindi naman punestoan ng Aurora agad-agad yung Lord Pit. So kahit paano, kukuha muna ng dahan-dahan ng access dito magkabilang side. And magkakaroon na ng Glorious Pathway si Kiboy.
So now, this will be a story of magko-commit ba ang Onyx Esports. Kakatanong ko lang, nag-commit kagad Glorious Pathway. Zaman Force, but ayaw sumayaw ni Savero. Pumasok na si Renegade dito. Fist crack! On to 3 members of the side of Onyx Esports, pero wala pa sila mapatay. Pero naiwan sa unahan. Dominic, napasobra ata na pasok dito. Lutpi is gonna be able to flicker out with the Winter Truncheon or yung Winter Crown flicker out. And nakalabang pa doon ng Onyx Esports. They didn't lose anything and napasama pa yung pwesto ni Dominic kanina. Oo, pati yung immortality yata rito ni Rene J, natanggal ni Kyrie. So napakaraming resources ang nakuha ng Onyx Esports at nakapag-create sila ng espasyo para rito sa paparating na Lord. At si Kiboy, eto na naman siya, todo commit, todo zone. Papasok pa ba yata rito si na Rene J, pero makukuha na yata ng Onyx Esports etong Lord natin. Kyrie secures the Lord Savero? at hinahabol pa ng Onyx Esports ang Aurora. Oh my goodness, may isa pang tutumba dito. It's Edward going down. Di pa tapos si Kyrie. Umabot yung shadow kay Demon Kide. May Winter Crown naman however dito si Yue. Pero, okay, makakaalabas siya. Binigyan na ni Kyrie. Sabi niya, okay, medyo malalim eh. Hindi ko naabot eh. Oh my Pero, goodness. still, Onyx Esports able to claim that Lord. Tatanungin ko pa lang sana, Brigida, kasi Kaya kanina, nga eh. nakaset up yung Lord para sa Aurora. May slow push sa right side ng mapa. Pero again, Kiboy, a man of commitment. Sabi niya, wala tayong hinihintay. Glorious Pathway kagad. Medyo napasama nga yung Zaman Force ni Savero kasi ang aga, pero it was enough. Yes. For Onyx Esports to converge into an Aurora losing Dominkar once again. Dalawang bagsak lang mula kay Sans with a feathered airstrike. And now Aurora, they have to defend their base. Full HP pa yung Lord. Lutpi on the backside, zoning out the other members of Aurora. And Onyx Esports, they prevail in this team fight. Tutumba na naman si Renegade dito, pero may sagot naman. Kaya pa ng Aurora, Demon Knight as well. Napatumba nila sa pero as well as Kiboy. Teka Oh lang! my goodness! Sans! May With a feather feather strike! Oh my god, Kyrie able to take out the Idiot 1v1 jungler! Oy, 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 Okay, oy. 1v1 with a great one! Demon kay Kyrie, sino nga ba ang makakakuha ng advantage dito? Wala na ang apat nilang mga kasama at mukhang hindi na ito ipagpapatuloy pa ng Onyx Esports, not unless may wave sa gitna. Ano ang plano? Nakalabas na yung ibang waves dito. May shadow ng kill Aurora. May shadow kill. Ang tanong, may Winter Crown ba? May buy and sell man na mangyayari ba? Hindi! In-objective lang! In-stun! Oh, the retry! Pero shadow! Oh my god!